what will happen to the if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time, and for what? For nothing. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to the if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return you and VP Sara, sir? Never say never. Nagsasalita na si President Bongbong Marcos na hindi na po niya ipapapa-impeach si VP Sara dahil wala pong mangyari. Ngayon, kamot sa ulo ang mga gigil na gigil kay VP Sara na ma-impeach o matanggal sa pagka-vice presidente. Lalong-lalo na po si Trillanes, si Dilima, si Ontiveros at saka si Castro. Gigil na gigil po sila na ma-impeach si VP Sara at matanggal sa pagka-vice presidente. Ngayon, kamot sila sa ulo at saka yung Quadcom na yan nagigil din na ma-impeach si VP Sara at matanggal sa serbisyo. Kamot sila sa ulo ngayon. Tingnan po natin kung ano ang sasabihin nila. Sigurado magpapreskon ang mga yan sa sigurado magpapreskon ang mga yan sa sinabi ni Pangulong Duterte. Siguro natakot na po si Pangulong Duterte dahil nakikita po nila ngayon sa EDSA na napakarami pong tao, lalong-lalo na mamayang gabi. Sigurado po yan, napakaraming tao yan sa EDSA dahil wala pong pasok bukas, holiday po. Pwede sila makapagpahinga sa linggo para sa Lunes, papasok naman po ulit. Kaya natatakot na siguro o nakapag-isip-isip na hindi nila kakayanin si VP Sara. Kapag na-impeach si VP Sara at tatanggal serbisyo, lalong gugulo ang bansa. Dahil hindi po nila mapipigilan ang taong bayan o galit sa taong bayan dahil binuto po yan ng 30 milyon katao, kasama na ako doon. Tapos aalisin lang ng ilang tao na nandyan sa Quad Committee. O aalisin na ng mga halal lang din ng tao sa taong bayan. Ano yan? Hinalal namin yan tapos tatanggalin nyo ng ganun-ganun lang. Kayo. Kaya kayo nandyan dahil hinalal din po kayo ng taong bayan. Kung ako sa inyo, magtrabaho na lang po kayo para sa taong bayan dahil maraming hirap na dinaanan ang taong bayan ngayon. Lalo-lalo ngayon, magpapasko, mahal ang bilihin. Dapat gumawa kayo ng paraan kung paano po may pababa yung mga presyo na nagtataasan na ngayon. Lalo-lalo na yung bigas na yan. Hindi yung gusto nyo kaagad na matanggal si VP Sara sa kanyang pagka-presidente. Hindi yung gusto nyong maalis si VP Sara sa pagka-vice president. Buti nga si VP Sara nagtrabaho. Kahit napakaraming problema na hinaharap sa may mga pansariling interest dyan. Tuloy pa rin ang trabaho ni VP Sara. Kahit marami pong gustong pabagsakin yung pagka-vice presidente niya. Trabaho pa rin, hindi nagpa-apekto. Pero yung mga yan, nakaupo na lang dyan. Gastos tuwing hearing, pera ng taong bayan. Gumawa naman kayo mga batas na makakatulong sa taong bayan. Ngayon, ano sabihin nyo? Yan, si Pangulong Duterte, natatakot na, medyo umatras na. Yung sinasabi niyang papalagan niya si VP Sara. Ngayon, nagbago na ang isip. Nagbago na o kaya may nakapag-advise na. Sana naman sincere sa sinasabi niya o kaya galing sa puso yung sinasabi niya. Ang mahirap dyan, sa salita lang, pero sa loob-loob o sa sikreto, tuloy pa rin ang papabagsak ni VP Sara. Kaya magbantay-bantay po tayo mga idol. Tingnan po natin yung mga balita. Ano na mga susunod na pangyayari. Mamayang gabi, abangan nyo. Sigurado po napakaraming tao dyan sa EDSA. Gusto kong pumunta pero may karamdaman po tayo. May sakit po yung tuhod ko. Dahil nagkakailad na, kaya hindi ako makakasali dyan sa EDSA. Kaya hanggang monitor lang po ako sa TV o sa mga vlogger na nagbablog para makikita po natin sitwasyon. So yan mga idol,
Abangan po natin kung ano ang sabihin ng Quad Committee. Sigurado magpa-friskon ang mga yan sa sinabi ni Pangulong Duterte. Magpa-friskon po ang mga yan. Tingnan natin kung ano ang sabihin ng mga talagang mga gigil na gigil dyan. Sigurado kamot sa ulo yung mga yan, sigurado yan. So ilang mga idol, kaya kung bago ka na sa channel ko at nagustuhan mo itong mga video ko, topic ng video ko, huwag sana kalimutan mag-subscribe mga idol. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo mga idol. Ingat po at God bless po sa inyo.